Sa ibang bansa na pala tumanda ang nanay mo. Oo. Nasa high school kami na Ate Ami at Kuya siya noon. Nasa elementary naman si Elise nung unang beses siyang umalis. Di ba napagtapos naman na niya kayo? Bakit hindi pa siya umuuwi? Matagal na sanang umuwi si inay, kaya lang napamahal na siya sa mga alaga niya. Kaya hindi siya basta mabitiwan ng mga amo niya. Hintayin na lang daw ni inay kapag nag-60 na siya. Di ba 60 na ang nanay mo? Oo, kaya nga uuwi na siya. Sakto naman na nakaplano na ang kasal natin. Ano naman ang sabi niya nung nalaman niyang magpapakasal ka na? Siyempre masaya siya. Nasa tamang edad na naman daw ako eh. Excited na rin akong makilala ang inay mo. Sana mabait talaga siya gaya ng kinikwento mo. Mabait si inay. Sigurado magkakasundo kayong dalawa. Nakasundo niya lahat na naging manugang niya. Ikaw pa kaya? Hindi ko lang maiwasan na kabahan sa nalalapit naming pagkikita. Normal lang ang nararamdaman mo. Pero ako na nagsasabi na wala kang magiging problema sa nanay ko. Ang pagiging maldita sa pamilya ng napangasawa kailanman hindi magdudulot ng tahimik na pagsasama. Lagi lang ito magdudulot ng away na sa huli. Pagkakasira ng pagsasama na nagsisimula pa lang. Magandang araw sa iyo, Miss Gwen, at sa mga kapwa ko taga-subaybay. Noon pang nasa ibang bansa ko, madalas na akong makinig sa mga kwento dito sa channel ninyo. Naging libangan ko na to para maibsan ang nararamdamang pangungulila sa mga anak ko. Hindi ko akalain na balang araw. Isa rin pala ako sa maeengganyo na sumulat sa inyo ng aking karanasan. Dati akong OFW sa Hong Kong at nung nag-60 ako, pinayagan na akong umuwi dito sa atin ng naging amo ko. Ang ikukwento ko ay tungkol sa manugang ko. Tawagin niyo na lamang akong Nanay Irma. Tubong Isabela at may 4 na anak. Kasalukuyang nasa 65 ang edad. Malakas at wala pang anumang iniindang sakit sa katawan. Ang pag-aalaga sa mga apo ang pinagkakaabalahan ko at pakikinig sa channel nyo. Nay, pasensya na po kung hindi ako nakasama sa pagsundo sa inyo sa airport ha. Ayos lang, anak. Sinabi naman ng mga kapatid mo na tumawag kang araw at sinabing may emergency sa bahay ng nobya mo. Kumusta na pala siya? Okay naman po siya ngayon. Hindi naman siyang isinugod namin sa ospital, kundi ang isa sa kasama niya sa bahay. Ganun ba? Kailan ko ba makikilala ang nobya mo, iho? Kapag okay na po yung kasama niya. Kwentuhan mo na lang muna ako tungkol sa kanya. Mabait po si Jane at pang-4 siya sa magkakapatid. Siya na lang ang walang asawa sa kanila. Yung mga magulang niya? Mababait din po sila at tanggap ako. Nabanggit pala ni Elise na mas matanda sa iyo si Jane ng 2 taon? Opo, pero wala namang kaso yun eh. Nasabi ko lang naman. Ang importante naman sa akin nagmamahalan kayo. Mahal po talaga namin ang isa't isa. Kaya nga nagplano na agad kami na magpakasal. Sabihan mo lang ako kung kailan tayo mamamanhikan sa bahay ni na Jane, ha? Nay, hindi na po kailangan yan. Ang ibig ko pong sabihin, masyado pong formal yan eh. Hindi na uso. Ha? Mas maganda nga yun para makaharap ko rin ang mga magulang niya. Para maramdaman nila na malinis ang intensyon mo sa anak nila. Sige, sasabihan ko po si Jane. Bata pa lang ang mga anak ko nang mamatay sa atake sa puso ang kanilang ama. Pareho kami may trabaho nun kaya naitataguyod namin ang 4 naming anak. Katulad ng ibang lalaki, mahilig din uminom si Ben. Minsan pag uwi ko galing trabaho, nadatnan ko siyang umiinom kasama ng mga kaibigan. Hinayaan ko na lang siya. Ilang sandali pa pumasok na rin siya sa loob ng bahay namin. Nagpaalam siya magpapahinga lang sandali. Yun na pala ang huling beses ko siyang masisilayan. Dahil nung ginigising ko na siya para maghapunan, isa na siyang malamig na bangkay. Kahit ilang taon na ang nakakalipas, may kirot pa rin sa puso ko tuwing naaalala ko ang pangyayaring yun.
Para mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak ko, kinailangan kong mag-abroad noon. Naalala niyo naman po ba ang itay? Hawak niyo kasi ang litrato niya eh. Hindi naman siya nawala sa alaala ko kahit kailan eh. Napakabait kasi ng itay niyo. Wala siyang katulad. Alam naman po namin yun. Kaya nga siguro hindi na kayo nag-asawa ulit. Hindi ko na rin talaga inisip pa yun. Kayo ang prioridad ko noon at hanggang ngayon. Masaya po ako, Nay. Kasi sa wakas, habang buhay na po namin kayong makakasama. Hindi lang tuwing nagbabakasyon kayo. Alam ko na malaki pa rin ang pagkukulang ko sa inyo sa kabila ng naibibigay ko ang mga pangangailangan ninyo. Ngayong nandito na ako, babawi ako sa inyo. Naiintindihan naman po namin kayo. Walang makakahigit sa sakripisyo niyo sa aming magkakapatid. Siya nga pala, Elise. Ikaw ba walang ipapakilala sa aking nobyo mo? Naku, Nay, wala po. At baka wala po talaga akong maipakilala sa inyo. Bakit naman? Wala po akong napupusuan sa mga nanliligaw sa akin. Masyado ka sigurong pihikan. Gusto ko po kasing katulad ni tatay. Kaya lang nag-iisa lang yata siya. Kahit hindi katulad ng itay mo, basta mabait, makadiyos at kaya kang ipakilala sa pamilya niya. Bata pa naman po ako Hindi ko kailangang magmadali. Sa bagay nga, mukhang nag-e-enjoy ka mag-isa muna. Tayo na lang po na mag-bonding. Oo ba? Gusto ko yan. Kahit 2 linggo na ako nakakauwi, naninibago pa rin ako. Sanay kasi kung maaga pa lang marami nang ginagawa. Dito kasi sa bahay, pagkatapos ng mga gawain, wala na akong ginagawa. Puro panonood na lang ng TV ang inaatupag ko. Ang mga apo ko naman kasi sa 2 kong anak maghapong nasa eskwelahan. Bandang hapon naman dumating na si Leo. Galing daw siya sa nobya niya pagkatapos ng pag-a-apply ng trabaho. Napag-usapan niyo na ba ng nobya mo ang tungkol sa pamamanhikan natin, ha? Nay, mas gusto kasi ni Jane na diretso kasal na lang daw. Okay din naman daw sa mga magulang niya kung wala nang pamamanhikang magaganap. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang pamilya, iho, na ayaw mamanhikan ng nobyo. Masyado naman kasing formal ang gusto niyo At saka sabi ko nga tanggap na ako ng pamilya ni Jane. Di sige, kayo na nga ang bahala. Ayoko namang ipagpilitan ang gusto ko kung pati ang mga magulang ng nobya mo ayaw na mamanhikan ka pa. Nay, sana naman huwag kayong magtatampo. Hindi ako nagtatampo. Hindi ko lang kasi maiwasang magtaka Siguro pag-usapan na lang natin ang tungkol sa plano ng kasal nyo. Napag-usapan na rin namin ni Jane ang detalye ng kasal. Wala nang dapat pag-usapan kundi ang ilalabas na lang na pera. Ganun ba? Di ang mangyayari niyan a-attend na lang kami ng mga kapatid mo. Nay, kailangan ko po ng pera. Alam niyo naman na hindi pa ako ulit nakakahanap ng trabaho Ibig sabihin wala ka naipon sa ilang taong mong pagtatrabaho? Wala Alam niyo naman kapag buhay binata. Bakit naman si Elise nakakaipon? Iba naman si Elise. Kuripot yun Opinyon ko lang naman to. Huwag mo sanang mamasamain, ha? Paano kayo mag-uumpisa kung wala kang trabaho at walang ipon? Ang plano po kasi namin ay dito muna sa bahay tumira habang naghahanap ako ng trabaho. Wala namang problema kung dito muna kayo Welcome naman dito si Jane. Salamat, Nay. Alam ko naman na yan ang sasabihin niyo Kung wala ka pa palang perang pampakasal, baka pwedeng ipagpaliban na muna ninyo. Nay, hindi na pwede. Nakaplano na talaga yun Umaasa din kasi kami ni Jane na sasagutin niyo ang gastos sa kasal namin. Ha? Di ba, Nay, gusto niyo bumawi sa amin? Ito na ang pagkakataon niyo para makabawi sa akin. Kahit ito na lang ang gawin niyo para sa akin. Oo naman. Wala namang kaso sa akin kung ako ang gumastos sa kasal mo Total ikaw ang lalaki. Pero Leo, magtapat ka nga.
Buntis na ba ang nobya mo kaya kayo nagmamadaling magpakasal? Hindi, Nay. Gusto lang po naming magpakasal na. Nasa tamang edad na rin po kami pareho eh. Oo nga. Kaya lang mas maigi sana kung stable na kayo pareho bago magpakasal. Napakamot na lang sa ulo ang anak ko at hindi na umimik. Umasa talaga ako na napag-ipunan nila ang planong pagpapakasal kaya hindi ako tumutol. Ang dalawa niyang kapatid hindi ako hinayaan na maglabas ng pera para sa kanilang kasal noon. Dahil napaghandaan nila kaya yun din ang inaasahan ko kay Leo. Nang kami lang ang naiwan ni Elise sa bahay, napag-usapan namin ng Kuya Leo niya at ang nobya nito. Noon ko lang napansin na parang hindi gusto ng bunso ko ang babae. May ugali ba ang nobya ng kuya mo? Hindi ko naman po siya nakakabanding kaya hindi ko siya ganun kakilala. Di ba dinadala naman siya dito ni Leo sa bahay? Hindi ba kayo nagkakausap? Oo nga po, pero madalas nagkukulong sila sa kwarto kaya hindi ko rin nakakausap si Ate Jane. Pero anong pakiramdam mo sa kanya? Gusto mo ba siya para sa kuya mo, ha? Si Kuya Leo naman po ang makikisame, hindi naman tayo. Sana lang bumukod sila pagkatapos ng kasal nila. Paano yan? Nagsabi ang kuya mo na dito muna sila. Nay, huwag niyo sabihin pumayag na kayo. Sabi naman ng kuya mo kapag nakahanap na siya ng trabaho bubukod naman sila. Sina Ate Ami at Kuya siya nun bumukod agad kahit umupa muna sila Bakit hindi nila magawa? Anong ibabayad sa upa kung pareho walang trabaho? Bakit sila magpapakasal kung pareho pa silang walang trabaho? Baka pati gastos sa kasal sa inyo pa pinasasagot ha? Ganun na nga. Kapal talaga ng dalawang yun. Pumayag akong gagastusan ng kasal nila pero hindi pwedeng sila ang masusunod. Pagkasyahin nila ang ibibigay kong halaga. Tama yun, Nay. Huwag niyong ubusin ang pera ninyo sa kanila, no? I-enjoy niyo ang pera niyo. Tapos na ang obligasyon ninyo sa amin. Napag-aral niyo na kami at naibigay ang mga pangangailangan namin. Hindi ko naman kayo matitiis kung sakaling kailangan niyo ang tulong ko. Alam naman po namin yun. Nag-usap nga kami ni na Ate Ami at Kuya siya na ngayon pong wala na kayong trabaho Magbibigay kami sa inyo ng pera buwan-buwan. Sabihin mo sa kuya at ate mo wag na kamo. Hindi ko rin tatanggapin. Sa pamilya na lang kamo nila ilaan. Hindi rin po sila papayag, kaya sa ayaw at sa gusto ninyo, tanggapin nyo na lang. Kayo talaga. Malaki na nga ang pagkukulang ko sa inyo Tapos ngayon ako pa talaga ang bibigyan ninyo. Puno naman ako ng kuryosidad na makilala na ang nobya ni Leo. Gusto ko na rin kasing makilatis itong mabuti. Kaya kinukulit ko na ang anak ko na dalhin na sa bahay. Binanggit ko rin sa kanya na limitado lang ang perang maibibigay ko sa kasal nila. Mabuti na rin yun para masabi niya kay Jane. At hindi siya umasa na bongga ang magiging kasal niya. Bakit ba nagmamadali ang nanay mo na makilala ako, ha? Natural, dahil ikakasal na tayo. At saka baka pag-uusapan na rin ang tungkol dun. Kailan ba niya ako pinapupunta? Kung pwede daw, sa Sabado na. Magluluto daw siya ng mga pagkain na iniluluto niya sa dating amo niya. Baka naman hindi masarap. Alam mo naman na maarte ang dila ko sa pagkain. Subukan mo lang. Baka magustuhan mo. Tuwing umuwi noon si inay, lagi niya kami pinagluluto. Masarap naman. Alanganin din kasi ang araw ng Sabado Hindi ba pwede na Linggo na lang? Hindi pwede kasi ng Linggo. Nagsisimba si inay at Elise. Iba't ibang simbahan ang pinupuntahan nila kaya gabi na sila nakakauwi. Akala mo naman kasi hindi kami magkikita ng nanay mo Hindi na naman siya aalis ng bansa. Excited na kasi yun na makilala ka. Sige na, pagbigyan mo na ang inay. Sige na nga, baka mamaya hindi pa matuloy ang kasal natin. Oo nga pala, tungkol sa kasal natin. Sagot na daw ni nanay kaya lang maliit na halaga lang ay ibibigay niya. Magkano naman ang ibibigay ng nanay mo? 100,000 lang daw ang kaya niyang ibigay Ha? Nagbibiro ka ba? Saan lang aabutin yun? Sabi ko nga dagdagan kahit 50,000 sige daw. Kulang
Kulang pa rin yun. Baka naman magbibigay ang mga kapatid mo. Wala silang sinabi na magbibigay. Nung ikasal nga sila, hindi rin ako nag-ambag kaya malabo yun. Pangarap ko ang maikasal sa simbahan. Magsuot ng wedding dress. Gumawa ka naman ng paraan. May bibigay ko naman ang gusto mo pero kailangan natin maghintay. Gusto ko na ngang ikasal dahil 30 na ako. Pwede namang civil wedding na lang eh. Sina Kuya Sean at Ate Ami nga, sa West lang dahil mas pinili nila na maging praktikal. Sila yon, igagaya mo naman ako sa kanila eh. Nagmamadali ka eh. Wala nga tayong ipon pareho. Naubos na ang pera ko sa inyo. Sinusumbatan mo ba ako ha? Hindi naman sa ganun. Kaya lang naubos na nga ang pera ko. Halos 1 taon din akong walang trabaho tapos puro tayo gastos. Kaya nga 'di ba ang plano, pagtapos ng kasal sa inyo tayo titira para wala tayong gagastusin. Okay naman na yung kay nanay. Ewan ko lang kay Elise. Para kasing ayaw niya sa'yo eh. Wala naman akong pakialam sa kapatid mo kung ayaw niya sa akin. Basta pumayag na ang nanay mo. Pero dapat makisama ka sa kapatid ko. Siya ang gumagastos sa bahay ngayon eh. Ano, mas malaki naman ang sahod niya kahit nung may trabaho ka pa. Dapat lang na siya yung gumastos, no? O paano? Sa Sabado ha? Susunduin na lang kita dito ng mga 10:00 ng umaga. Oo na. Sana lang wala akong biglaang lakad. Natuwa naman ako dahil makikilala ko na rin sa wakas si Jane sa Sabado. Nakaplano na rin ang mga balak kong lutuin para sa kanya. Sinabihan ko na rin ang 2 kong anak na sa bahay na magtanghalian. Magdadala rin daw sila ng tig-isang putahe. Biyernes ng hapon lumabas ako para mamili na. Nagpapasama ako kay Leo pero masama daw ang pakiramdam niya. Bakit ba ang tagal yata ni Inay? Malapit nang dumilim ah. Kanina pa ba siya umalis? Hapon na siya lumabas ng bahay eh. Sabi ko nga dapat maaga pa lang umalis na siya. Dapat kasi sinamahan mo na siya. Baka naninibago yun sa pag-grocery niya. Masama nga ang pakiramdam ko. Hindi halata sa'yo. Kanina ka pa puro cellphone dyan habang kumakain. Kung nag-aalala ka kay Inay, di sundan mo siya. Kita mo ang kararating ko lang galing trabaho at hindi ko rin alam kung saan siya nag-grocery. Di tigilan mo ng pag-aalala mo dyan. Kanina ka pa Baka nakakalimutan mo. Kaya namimili si Inay para sa nobya mo na darating bukas. Pasalamat ka nga, pinaghahandaan kayo ni Inay. Wala na kayong gastos, hindi mo pa siya matulungan. Huwag mo nga ako masumbat-sumbatan ha. Si Inay nga walang sinasabi. Ikaw naman ang dami mong kuda. Paano kasi? Mula nang makilala mong girlfriend mo, nag-iba na ang ugali mo. Paano nag-iba? Kita mo? Kahit ikaw, hindi na napapansin ang biglang pagbabago dyan sa pag-uugali mo. Akala mo lang yun, pero hindi ako nagbabago. Talaga? Bakit hindi ka na naghanap ng trabaho? Mas gusto mong laging nakadikit sa babaeng yon? Ano magagawa ko kung hindi ako matanggap sa mga ina-applyan ko? Ang sabihin mo, simula nang maging kayo ng girlfriend mo, tinamad ka na. Pati pagpapakasal, pinasasagot mo kay Inay? Wala na ba talaga kayong kahihiyan ha? Huwag mong sabihin na naiinggit ka sa akin. Bakit naman ako maiinggit sa'yo ha? Kung sakali man na ikakasal ako, hindi ko ipasasagot kay Inay. Tumahimik ka na lang. Pumayag na naman si Inay kaya wala ka na magagawa. Tingnan natin kung anong sasabihin ni Ate Ami at Kuya Sean kapag nalaman nila to. Binabalaan kita, Elise. Wag na wag mong ipapahiya si Jane bukas ha. Dahil kung hindi, baka makalimutan ko na kapatid kita. Dumating ang araw ng Sabado. Maaga pa lang abala na ako sa pag-aasikaso ng mga lulutuin. Tumulong na nga rin ang anak ko at ang manugang kong babae sa paghiwa para mapabilis. Ang mga anak naman nila abala sa paglalaro sa sala. Natanaw lang naman namin. Ilang sandali pa nagpaalam na si Leo na susunduin ng nobya. Si Elise naman maaga pa lang umalis na. May mahalaga lang daw siyang gagawin kasama ng katrabaho. Hindi rin daw sigurado kung makakauwi para sa tanghalian. Pasado 12:00 na nang dumating sina Leo at Jane. Nagbeso-beso naman kami ng nobya niya at niyaya ko na silang kumain.
Dahil maliit lang ang mesa, ang iba sa sala na lang naupo at hinayaan na kaming tatlo sa hapagkainan. Natutuwa ko, Iha, na pinaunlakan mo ko na dito kumain ng tanghalian. Ang kulit po kasi ni Leo eh. Nahihiya kasi akong humarap sa inyo. Bakit ka naman mahihiya? Malapit na kayong ikasal ni Leo. Ituring mo na akong pangalawa mong ina. Salamat po, Nay. Tama pala si Leo, no? Ang bait ninyo. Sabi ko naman sa'yo, makakasundo mo ang nanay eh. Kumain ka pa, Iha. Tikman mo lahat ng niluto ko. Dinamihan ko na rin para makapagdala ka sa inyo. Sana naman makilala ko mga magulang mo. Medyo abala po kasi sila ngayon eh. Kaya baka matagalan pa bago nyo sila makilala. Ano bang pinagkakaabalahan ng mga magulang mo? Nag-aalaga po sila ng mga anak ng mga kapatid ko. Ganun ba? Pero sana maisingit na nila na makilala ko sila ng personal. Huwag po kayong mag-alala. Makikilala nyo rin sila bago kami ikasal. Tungkol nga pala sa kasal ninyo. Pasensya na kayo kung yun lang ang nakalaan na budget, ha? Wala na po ba talagang ilalaki pa yun? Baka kasi kulangin. Plano ko po kasi na sa simbahan ikasal. Dalaga naman ako. Hindi naman siguro masama kung pangarap kong maikasal sa simbahan. Kasya naman yun, Iha, kung sa simbahan nyo balak magpakasal. Yun nga lang simple lang talaga. Yun nga lang po, hindi magiging bongga katulad ng kasal ng mga kakilala ko. Alam mo, Iha, ang dalawa kong anak sa West lang ikinasal. Ang importante naman kasi, ang panghabang buhay na pagsasama. Nagbabakasakali lang naman po ako kung mapagbibigyan nyo kami. Kung gusto nyo pala ng bonggang kasal, dapat noon pa lang nag-ipon na kayo. Yung mga anak ng kakilala ko, hindi na sila umaasa sa mga magulang nila. Iba naman po sila. Hindi nyo kailangan na ikumpara kami sa kanila. Baka akala mo, Iha, marami akong pera. Dahil matagal ako nagtrabaho sa abroad. Ang tanging yaman na masasabi ko, yun na pagtapos ko ang mga anak ko at naipagawa ang bahay na ito. Wala akong malaking baon na dala. Plano pa nga ng 3 kong anak, bigyan ako buwan-buwan ng panggastos Naiintindihan ko naman po kayo. Kung wala talaga, hindi naman ako mamimilit. Salamat naman, Iha, at nauunawaan mo ko. Nang matapos ang tanghalian, niyaya ko muna sa sala si Jane at marami akong tinanong sa kanya. Napansin ko lang na hindi siya mapakali at halata ang pag-iwas niya sa mga tanong ko. Hindi ko tuloy maiwasang pagdudahan siya. Ilang sandali pa nagpaalam na si Leo na ihahatid na ang nobya. Baka raw kasi hinahanap na sa kanila. Napansin ko na hindi niyo masyadong kinakausap si Jane. Pinapakihirapan naman po namin siya na maayos Sapat na po yun. Oo nga, Nay. Siya nga, hindi man lang kami binate kahit noon Para kaming hangin na dinadaan-daanan lang noon. May ugali pala ang babaeng yun. Opo, Nay. Sila yun naman po ang makikisama sa kanya hindi naman kami. Nay, sana naman po huwag kayong pumayag na dito sila titira. Kung hindi ko sila papayagan na dumito, saan naman sila titira? Hayaan niyo na po sila sa pamilya ng babae makipisan. Ayoko sanang sabihin to sa inyo, Nay. Iba na ang ugali ni Leo. Totoo yan, Nay. Ayaw lang namin na magkaroon kayo ng problema. Siguro kailangan kong kausapin ng masinsinan ng kapatid nyo. Baka nga hindi makakabuti sa kanya ang babaeng yun. Sa uli, pagsisihan niya ang pagpapakasal. Isa pa, Nay, pare-pareho kami ng nararamdaman. Mabigat ang dugo namin sa babaeng yun. Mahirap pong baliwalain ang ganitong kutob. Ang totoo niyan ganun din ang pakiramdam ko kay Jane. Para bang meron pa siyang tinatagong ugali. Naisip ko na tama naman ang mga anak ko. Hindi pwedeng baliwalain na lang namin ang kutob na nararamdaman namin. Baka babala rin kasi yun para pigilan namin ang planong kasal ng dalawa. Labis tuloy ang pag-aalala ko ngayon kumpara nung nasa abroad pa ako. Samantala, hindi muna umuwi sina Leo at Jane.
Dumaan muna sila sa park kung saan sila madalas tumambay. Ayaw din kasi nilang may makarinig sa pag-uusap nila. Sabi ko sa'yo mabait si Inay, di ba? Oo, mabait nga. Kumpara sa mga kapatid mo. Huwag mo na lang silang pansinin. Hindi naman sila ang pakikisamahan mo Kaya lang hindi ko nagustuhan ng ideya na tinitipid ng nanay mo ang kasal natin. Kasya naman na yun. Siguro bonggahan na lang natin ang suot mong wedding dress. Tapos sa mga bisita simple lang ang damit nila. Malalapit na kamag-anak at kaibigan lang ang imbitahan natin. Alam mong malaking pamilya kami. Gusto kong imbitahin yung mga kamag-anak na hinamak ang pagkatao ko. Yung mga taong akala hindi ko na mararanasan na ikasal sa simbahan. Kalimutan mo na kasi sila. Ang importante naman, magkakasama na tayo habang buhay. Mahalaga din naman sa akin yan. Pero importante rin sa akin na maipamukha sa mga kamag-anak namin ang ginawa nila sa akin. Ayoko naman pilitin si Inay. Baka mamaya umurong pa yun. Hindi ko pa naman hawak ang pera. Baka mga kapatid mo pwede silang mag-ambag. Kilala ko ang mga yun. Hindi sila magbibigay sa akin. Ang dadamot naman pala nila. Mga professional pa naman sila, hindi naman maaasahan. Si Nanay lang ang maaasahan natin. Talaga bang walang pera ang nanay mo? Para kasi hindi lang kapanipaniwala Tagal niya kaya sa ibang bansa. Ayaw niya lang siguro na maubos ang pera niya. Siyempre nga naman, wala na siyang trabaho dito. Aanhin pa ba niya ang pera kung wala na naman siyang pagkakagastusan? Mahirap din naman kasi kung mauubusan siya. Paano kung magkasakit siya bigla? Hindi naman siguro siya pababayaan ng mga kapatid mo. Wala na akong magagawa kung yun lang ang kaya niyang ibigay. Ayoko na mamilit pa. Kainis naman. Minsan na nga lang ako ikakasal, hindi pa bongga. Ayaw mo naman kasi maghintay para makaipon pa tayo. Kung maghihintay pa tayo, baka lalo na akong hindi maikasal. Di pagkasyahin na lang natin. Huwag mo nang imbitahan yung mga kamag-anak na nagmamaliit sa'yo noon. Baka masira lang ang kasal natin. Naghintay ako sa pag-uwi ni Leo. Pero maghahating gabi na hindi pa siya umuwi. Kinabukasan naman napasukan ko siya sa kwarto niya na natutulog pa. Plano ko na sa pag-uwi na lang namin siya kausapin. Sa malapit lang naman kami magsisimba ni Elise. Bahala ko rin kasing dalawin ang puntod ng nanay ko. Siya kasi ang pinag-iwanan ko nun sa mga anak ko. Nasa huling taon na sa kolehiyo si Elise nung mamatay ito sa edad na 71. Nalulungkot din ako dahil hindi ko man lang siya nakita at nayakap bago siya na maalam. Pagkatapos mag-alay ng dasal, umuwi na rin kami ni Elise. Pumapatak na rin kasi ang ulan. Pagdating namin, nasa sala lang si Leo habang hawak ang cellphone. Anong oras ka na nakauwi kagabi? 2:00 na po na madaling araw. Hinihintay nga kita kagabi dahil gusto kitang makausap Tungkol po saan? Kanino pa ba di sa inyo ni Jane? Sigurado ka na ba sa kanya, iho? Oo naman ay. Nagmamahalan kami ni Jane at kasal na lang po ang kulang sa pagsasama namin. Iba kasi ang kutob ko sa kanya kung talagang mahal ka niya, dapat marunong siyang makisama. Marunong naman po siya makisama. Maayos naman po ang pakikiharap niya sa inyo. Ang mabuti pa, iho. Pag-isipan mo muna yung plano mong pagpapakasal sa kanya. Iba talaga ang kutob ko kay Jane Alam ko na may tinatago siyang ugali. Nay naman, hindi po pwede na hindi ituloy ang kasal namin. Marami na nakakaalam. Hindi naman sa hindi itutuloy pero maghintay pa kayo kahit 1 taon. Napakatagal pa po noon. Nagmamadali kayo wala nga kayong sariling pera. Nakikiusap ako sa inyo. Maawa na kayo, Nay. Kailangan matuloy ang kasal namin. Ano bang meron sa babaeng yun at patay na patay ka? Mahal ko po si Jane. Hindi ko po kayang mawala siya sa buhay ko. Kung talagang mahal ka niya, maghihintay siya. Hindi yun siya pa ang atat na makasal kayo. Maawa kayo, Nay. Huwag niyo namang gawin sa akin to. Pasensya na, iho, pero buo na ang pasya ko na hindi ibigay sa inyo ang pera. Kung hindi kayo sang-ayon,
di kayo mismo ang gumastos sa kasal nyo. Parang natalo sa sugal ang naging itsura ni Leo. Laylay ang balikat at nangingilid pa ang luha sa mga mata. Umiwas na lang ako ng tingin para hindi ako makaramdam ng awa. Sa tagal na hindi ko sila nakasama, hindi ko na lubusang kilala ang pag-uugali nila. Hindi ko akalain na ang pilyong anak ko noon, papailalim lang sa isang babae. Hindi rin sumabay sa hapunan si Leo kaya pinuntahan na siya ni Elise sa silid niya. Ano ba ang problema? Bakit hindi ka sumabay sa amin kumain? Wala akong gana eh. Hanggat maaari sana ang gusto ni Inay, sama-sama tayong kumain para makabawi siya sa mga panahon na hindi natin siya nakasama. Sa wala akong gana, ano magagawa ko? Kaya ka ba nagkakaganyan dahil hindi ka pinayagan ng Inay na magpakasal? Siguro merong sinabi sina Kuya Sean at Ate Ami, kaya biglang nagbago ang isip ng inay. Tama lang ang naging desisyon ni Inay, no? Hindi tama na ang daming hiling ng babaeng yun, wala naman kayong sariling pera. Bakit ba kasi kayo nakikialam sa akin, ha? Noong nagpakasal sina Kuya at Ate, wala naman silang narinig sa akin na pagtutol Matitino at mababait ang napangasawa nila. Kita mo nga marunong makisama. Hindi katulad ng girlfriend mo na halata naman sa galaw ng mga mata na merong itinatago. Hindi naman kayo makikisama kay Jane kundi ako. Balak mo nga siyang itira dito di pakikisamahan pa rin namin. Si Jane ang buhay ko. Hindi ako papayag na hindi matuloy ang kasal namin. Di tuloy nyo. Pero huwag kayong umasa na gagastosan namin ang kasal nyo, no? At hindi rin kayo pwedeng makitira dito. Kayo masasama ang ugali at hindi si Jane. Porke wala lang tinapos yung tao, akala nyo kung sino na kayo? Alam mo na hindi kami tumitingin sa katayuan ng isang tao. Meron lang sa kanya na hindi namin maipaliwanag. Alam ko, balang araw, ilalabas din niya ang tunay niyang ugali. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. Ilang araw na akong iniiwasan ni Leo. Kapag nasa bahay siya, lagi siya nagkukulong sa kwarto. Sa hapon naman, umaalis siya at tulog na kami ng kapatid niya kapag dumarating. Sabi ni Elise, hayaan ko na lang daw. Pero hindi naman ako mapalagay. Baka kasi kung ano ang gawin niya. Wala tayong magagawa kundi maghintay. Hindi pwede. Nasabi ko na sa mga kamag-anak namin na ikakasal na ako. Baka kapag pinatagal pa natin, iisipin lang nila na nangangarap lang ako ng gising. Gusto mo bang lalo nila akong pagtawanan, ha? Anong gagawin ko kung nagmamatigas nga si Inay? Kahit kailan talaga napakahina mo. Ikaw naman kasi, pinamalita mo na agad sa mga kamag-anak mo. Sana sinabi mo na lang kapag ilang araw na lang kasal na natin para sigurado. Huwag mo na nga akong sisihin. Sakit na nga ulo ko Pwede naman tayong magpakasal pero yung kaya lang ng budget natin. Yun nga lang, hindi tayo mag-iimbita ng mga bisita kahit kamag-anak. Hindi ako papayag na hindi maikasal sa simbahan. Ay, bahala ka na nga mag-isip kung paano matutuloy ang plano mo. Pagod na ako Ano ba kasi ang inaayawan sa akin ng nanay mo at nagbago ang isip niya? Hindi ko alam. Basta nasulsulan siya ng mga kapatid ko. Kahit kailan talaga kontrabida yung mga kapatid mo sa buhay natin Kaya nga May naisip akong paraan para mapapayag ang nanay mo. Ito ang sabihin mo sa kanya kaya kailangan na natin magpakasal. Para hindi mainip sa bahay, bumili ako ng mga halaman na itatanim ko sa mga pasong nabili ko. Tirik na ang araw ng mga sandaling yun. Tagaktak na rin ang pawis ko pero desidido akong tapusin ang paglilipat ng mga halaman sa paso. Balak ko kasing bumili ulit bukas ng iba't ibang halaman. Nay, O Leo, ikaw pala. May kailangan ka ba? may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Kung tungkol pa rin sa kasal, hindi na magbabago ang isip ko. Nay, kaya gusto na naming magpakasal ni Jane kasi buntis po siya. Ayaw niya pong ipaalam sa mga magulang niya. Ano? Totoo ba yan, Leo? Opo, kaya nga hindi na kami makapaghintay. Bakit hindi mo sinabi agad? Nahihiya kasi kami ni Jane
Kaya nagkalakas na ako ng loob na magsabi kasi baka mahalata na ang tiyan niya ng mga magulang niya. Tsaka napupunan na nila na lagi siyang tulog. Ayoko naman makaagrabyado ka. Siguradong hindi ito magugustuhan ng ama mo kung nabubuhay pa siya. Ibig po sabihin payag na kayo? Oo na, ihanda nyo na ang mga kakailanganin nyo. Salamat, Nay. Tatawagan ko po si Jane ngayon. Sigurado matutuwa yun. Ikinasal ang dalawa sa simbahan. Kahit minadali ang kasal, maganda pa rin naman ang kinalabasan. Ako at mga anak ko lang ang dumalo dahil nasa malayong probinsya naman ang mga kamag-anak namin. Samantala, napakalaki pala ng pamilya ni na Jane. Halos nasa 50 lahat sila. Habang ikinakasal ang dalawa, bigla ako napatingin sa kanang bahagi ng simbahan na malapit sa exit. Naagaw kasi ng pansin ko ang isang babaeng nakabistidang itim. Kahit malayo, nakita kong umiiyak siya. Nang mapansin siguro na nakatingin ako, bigla na lang siya nagmamadaling umalis. Mula nun, hindi na siya maalis sa isip ko. Ayos lang po ba kayo? Kanina pa kasi kayo tahimik sa simbahan eh. Oo naman. May nakita kasi kong babae sa simbahan. Umiiyak siya. Nang makita niya akong nakatingin sa kanya, bigla siyang umalis. Baka naman po napadaan lang sa simbahan tapos nagdadasal. Nagkataon lang siguro na kasal nung dalawa. Siguro nga hindi niya alam na may ginaganap na kasal. Ang laki po pala ng pamilya ni Ate Jane, no? Oo nga, nagulat nga rin ako Kanina, Nay, sa reception, napansin niyo ba yung dalagitan na laging nakadikit kay Ate Jane? Oo, hindi ba yun ang bunso niyang kapatid? Kamukha niya kasi Ang alam ko po kasi, lalaki ang bunso nila at matanda lang ako ng ilang taon. Baka pamangkin niya yun. Ewan ko lang po kung nagkamali lang ako ng dinig pero narinig ko kasing tinawag siyang mama. Sa dami ng mga tao kanina, malamang nagkamali ka lang ng dinig. Siguro nga po. O paano, Nay? Papasok na ako sa kwarto ko ha. Bumalik naman sa isip ko ang babaeng nakita ko kanina sa simbahan. Ang luhaan nitong mukha na puno ng paghihinagpis. Napansin ko rin maganda yun higit sa manugang ko. Samantala, hindi pa rin masaya si Jane. Kahit kasi naibigay ko sa kanya ang kasal na hinihingi, hindi naman ang honeymoon na gusto niya. Dapat nga maging masaya ka Natupad din ang gusto mong kasal. Hindi nga makapaniwala mga kamag-anak niyo na ganun ang kasal natin. Paano ako magiging masaya? Pagkatapos ng kasal, dito lang tayo sa bahay namin. Akala ko ba doon tayo sa inyo? Di ba pinaliwanag ko na sa'yo? Alam mo naman na napakarami namin dito. Bali 3 pamilya na tayong nagsisiksikan dito Bukas na bukas din. Maghahanap na ako ng trabaho para makaupan na tayo ng bahay. Akala mo naman ganun kadali. Paano yung pang-araw-araw natin dito? Gamitin muna natin yung bigay ng mga ninong at ninang natin. Sabi ko nga sa'yo, mas makakatipid tayo kung dun muna tayo sa inyo. Ayaw nga ni Inay. Ayaw ng nanay mo o yung maldita mong kapatid? Huwag mo naman sanang sagarin ang pamilya ko. Pinagbigyan ka na nga Mag-asawa na tayo. Obligasyon mo na bigyan ako ng maginhawang buhay. Alam ko naman yun. Kaya nga maghahanap ako ng trabaho Paano kung wala kang mahanap? Sige nga. Leo, ayoko sa bahay na to. Konting tiis na lang. Makakaalis din tayo rito. Puro na lang kami pagtitiis dito Isipin mo kung sa amin tayo titira, hindi mo rin maisasama si Ashley. Ay, sa bagay nga. Sige, magtiis muna tayo dito. Kapag may trabaho ka naman, makakabukod na tayo. Dahil sa dami ng mga aplikante, nahirapan si Leo na makahanap agad ng trabaho. Kahit maliit ang sahod sa kumpanyang inaplayan, tinanggap na lang niya kesa wala. 2 buwan pa lang silang mag-asawa, marami na silang pinagtatalunan. Madalas kasing umuwi si Leo na walang makain. Samantalang siya halos ang gumagastos sa bahay na yun.
Kaya naman napilitan na silang lumapit sa amin. Naawa naman ako nang makita ko ang itsura niya na payat at nangangalumata. Pero may kondisyon ng pagpayag ko na pagtira nila sa bahay. Mag-iipon lang sila para makabukod. Alam ko kasing hindi magkakasundo sina Elise at Jane. Akala ko ba buntis ka? Ha? Buntis naman talaga ako Sinungaling! Ano to ha? Nakita ko to sa basurahan. Napkin na may dugo. Nasisiguro kong hindi ito sa akin. Hindi naman kasi ako burarang magtapon. Hayaan mo naman akong magpaliwanag. Huwag na. Baka kung ano na naman kasinungalingan ang sabihin mo eh. Hindi naman ako nagsisinungaling Akala ko talaga buntis ako. 2 buwan kasi akong hindi dinatnan. Irregular kasi ang regla ko Maraming paraan para malaman kung buntis ka o hindi. Ang sabihin mo, sinadya mo para mapilitan kaming ipakasal kayo. Ang hirap mo naman papaniwalain. Oo na! Kasabot ko ang kuya mo sa pagpapanggap na buntis ako. Wala na naman kayong magagawa Kasal na kami ng kuya mo. Sinasabi ko na nga be, may ugali ka talaga. Ano naman? Lahat naman ng tao may sama ng ugali. Kahit ikaw, alam ko may sama din ng ugaling itinatago. Pero hindi naman tulad mo na manloloko. Lumayas na kayo dito ni Kuya Leo. Hindi kami aalis dito ni Leo. Mag-asawa na kami. Wala kayong karapatan sa bahay na to. Mag-impake ka na at bumalik ka na sa pinanggalingan nyo. Elise, bakit mo pinapalayas ang asawa ko? Sabay pang napalingon ng dalawa kay Leo at sa akin nakasunod lang na dumating ng anak ko. Nang makita nga ako ni Jane, mabilis siyang tumakbo papasok ng kwarto nila. Lumapit naman sa amin si Elise at agad na nagsumbong sa nalaman. Kita naman ang pamumutla ni Leo at hindi makatingin sa akin. Paano mo nagawang lokohin kami, Leo? Patawarin niyo po ako, Nay. Sa akin kayo magalit, wag na kay Jane. Wala naman siyang kasalanan Ako nagkumbinsi sa kanya na magpanggap na buntis. Hindi ako makapaniwalang kaya mo tong gawin. Patawarin niyo ako, Nay. Desperado na talaga ako Paano pa kita pagkakatiwalaan kung sinira mo ng tiwala namin sa'yo? Intindihin niyo naman, nagmamahal lang ako. Ngayong may lamat na ang samahan natin, sa tingin ko hindi na kayo pwedeng tumira rito. Nay, patawarin niyo na kami. Huwag niyo naman kaming paalisin dito. Wala na kaming pupuntahan Imbis na kasi umamin at magpakumbaba si Jane, inaway pa ang kapatid mo. Kilala niyo naman si Elise. May ugali din siyang hindi maganda kaya pinatulan siya ng asawa ko. Huwag mo nang sisihin ang kapatid mo. Hindi aabot sa ganito kung hindi kayo nagsinungaling. Sinabi ko naman po yung dahilan ko Hindi pa rin katanggap-tanggap ang dahilan mo. Nagmahal din naman ako at ang mga kapatid mo pero kahit kailan hindi nila nagawa manloko. Nakikiusap ako. Huwag niyo muna kaming paalisin ngayon. Wala pa kaming naiipon. Sige, bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. Kapag nakapag-ipon na kayo, umalis na kayo ng asawa mo sa bahay na to. Sinamahan naman ni Leo ang asawa para humingi ng tawad sa akin. Pero pakiramdam ko hindi naman taus-puso ang paghingi ni Jane ng tawad. Tinanggap ko na lang para matapos na ang usapan. Tuloy pa rin naman ang ginagawa namin ni Elise na pagbisita sa iba't ibang simbahan. Nang araw na yon medyo malayo ang pinuntahan namin. Kaya malalim na ang gabi nang makauwi kami. Tulog na ang mga kasama namin sa bahay. Kinabukasan nagising ako sa tili ni Elise. Nagulat kasi siya sa paglabas ng isang dalagita sa banyo namin. Oy, bakit hindi ka makasagot? Ano ang ginagawa ng batang niya sa bahay natin? Sinundo kasi namin kahapon si Ashley sa kanila. Nagpapunta ka dito nang hindi man lang nagpapaalam sa amin ni Inay? Muntik na akong atakihin kanina nang lumabas siya sa banyo Pasensya na. Hindi ko naman alam na maaga siyang babangon Sino nga pala maghahatid sa kanya pa uwi? Kasi dito muna si Ashley. Nagpatira ka na lang dito na hindi man lang nagsasabi sa amin? Wala ka na ba talagang respeto sa amin ha kuya? Kahit man lang sana sa nanay natin?
Magtapat ka nga, sino ang batang yan? Bakit kailangan mo siyang patirahin dito? Nay, anak po siya ni Jane sa pagkadalaga. Ayaw kasing malayo ng bata sa kanya eh. Sabi ko na nga be, hindi ako nagkamali ng dinig sa tinawag ng batang yun sa asawa mo. Mag-ina nga talaga sila. Hanggang kailan ba matatapos ang kasinungalingan yung dalawa? Ano pa tinatago nyo? Sabihin mo na ngayon para isang bagsakan na lang. Wala na po, Nay. Wala na kaming tinatago. Ano bang nagustuhan mo dyan sa asawa mo, ha? Hindi na nga kagandahan, may anak pa. Ang kapal pa ng mukha na mag-demand na simbahan dapat kayo ikasal dahil dalaga siya. Eh yun pala, may dalagitan ng anak. Huwag mo ang iniinsulto ang asawa ko, ha? Mahal ko siya. Yun ang importante. Oy, bakit? Totoo naman ah. Mas maganda pang dati mong girlfriend at mabait pa. Hindi katulad ng asawa mo. Kita mo, nagtatago lagi sa kwarto kapag may gulo. Hindi marunong humarap. Nahihiya lang siya dahil dyan sa bunganga mong mala-armalite. Ha, nahiya pa siya sa lagay na yan ha? Dinala na nga niya dito sa pamamahay natin ang anak niya sa pagkadalaga. Tumigil ka na nga. Daig mo pa si Inay eh. May karapatan akong magalit dahil akong gumagastos dito sa bahay. At kayo, ni isang kusing, walang inilalabas. May usapan na kami ng Inay. Naiipunin ko na lang ang sahod ko para makabukod na kami. Eh sana nga makaipon ka. Mukha pa namang maluho yung asawa mo. Tingnan nyo nga kung gaano kabastos yang si Elise. Kayo ang bastos ng asawa mo. Hindi mo na ako ginalang. Hindi ko na to palalampasin pa. Maghanap na kayo ng ibang malilipatan. Hindi na tayo pwedeng magsama-sama sa bahay na to. Mabigat din sa akin ang desisyon ko pero sumusobra na sila. Lalong bumigat ang loob ko kay Jane nang hindi man lang siya humingi ng tawad sa akin. Umiiwas lang siya tuwing magkakasalubong kami sa loob ng bahay. Kahit ang anak niya hindi marunong rumespeto. Lagi rin silang umaalis na mag-ina at sumasabay na lang sa pag-uwi ni Leo. Akala ko naghahanap na sila ng malilipatan. Minsan narinig ko na naman ang pagtatalo nila ng anak ko. Maaga kasi kung nakauwi galing palengke. Siguro naman nakahanap na kayo ng malilipatan. Hindi naman kami naghahanap eh. Kaya paano kami makakakita? Eh bakit ang sabi ni Inay araw-araw kayo umaalis? Yun ba? Nagpapalamig lang kami sa mall. Ang init kasi dito sa bahay eh. Mas magastos kung lagi kayo nakatambay sa mall. Baka maubos ang ipon ni Kuya Leo nang hindi pa rin kayo nakakahanap ng malilipatan. Ang totoo niyan, ubus na talaga. Kaya baka hindi kami makaalis agad o di kaya dito na kami habang buhay natitira. Hindi ako papayag na habang buhay tayo magkakasama sa bahay namin. Kung ayaw mo kaming makasama, edi ikaw na lang ang umalis at mangupahan. Total kaya mo naman dahil malaki ang sahod mo. Alam ko na noon pa na may ugali ka na. Hindi ko lang alam na mas masahol pa pala sa inaasahan ko. Eh ano ngayon kung may ugali ako? Wala akong pakialam sa inyo basta kaming dalawa ni Leo ang nagmamahalan. Eh wala ka naman palang pakialam eh. Eh di umalis na kayo at bumukod. Hindi ka naman marunong makisama eh. Ayoko nga sabi eh. Ang sarap ng buhay namin dito. Walang gastos at solo lang namin ang anak ko ang sahod ni Leo. Tapos sisirain mo lang? Ang kapal na mukha mo. Kaya ka siguro hindi pinakasalan ng ama ng anak mo eh no? Dahil dyan sa ugali mo. Lahat na yata ng kakapalan nasa iyo na. Wala akong pakialam kung ano man ang ibato mo sa akin. Basta ako, pinakasalan sa simbahan. Ang mga kapatid mo, hindi naranasan na ikasal sa simbahan. Malamang, hindi mo rin yun mararanasan kahit kailan. Ang yabang mo naman. Kaya lang naman pumayag si Inay na ipakasal kayo sa simbahan dahil akala niya dalaga ka. Eh niloko mo rin kami na buntis ka eh. Kahit ano pang dahilan, ang mahalaga naman kasal na kami. Ngayon lang ako nakatagpo ng walang kasing kapal ang pagmumukha na katulad mo. Paulit-ulit kong tanong sa sarili ko, ano kayang nagustuhan sa'yo ni Kuya, no? Wala naman kasing maganda sa'yo eh kahit ugali. Kala mo naman ikagandahan ka? Tibo ka naman! Anong sinabi mo? Bago pa mauwi sa sabunutan ng pag-aaway ng dalawa, lumapit na ako. Sabay pa silang napatingin sa akin. Inilapag ko lang ang mga pinamili ko at sinabihan si Jane na gusto ko siyang makausap.
Inutusan ko na lang si Elise na ayusin ang mga pinamalengke ko. Ayoko muna siyang makisali sa usapan namin ng manugang ko. Talaga bang wala ka ng respeto sa pamamahay namin, ha? Yung anak niyo po ang nag-umpisa. Narinig ko lahat ng mga pinag-usapan nyo. Anong sinasabi mo na wala kayong balak ng bumukod? Si Leo na lang po ang kausapin ninyo sa bagay na yan. Kakausapin ko talaga siya. Nakikitira lang kayo dito ng anak mo kahit hindi siya marunong rumespeto sa amin dito. Parang hindi kami nakikita. Hindi man lang marunong mag-alok kapag kumakain. Ano? Hindi mo ba tinuturuan ng magandang asal ang anak mo? Nahihiya lang po siya sa inyo kaya tahimik. Pero hindi ka nahiya na dalhin dito ang anak mo. Alam ko po na masama ang tingin niyo sa akin. Pero sana naman tignan niyo rin kung anong pagkatao ng anak niyo. Ano naman ang tungkol kay Elise? Hindi niyo ba alam na nakikipag-date yan sa kapwa babae? Nakakadiri. Akala mo kung sinong malinis? Subukan mo ulit insultuhin ang anak ko. Ako mismo ang magpapalaya sa inyo rito. Nagsasabi naman ako ng totoo. Tomboy ang anak ninyo. Matagal ko nang alam yan. Alam niyo po? Oh, bakit nagulat ka? Nanay niya ako. Kaya natural lang na alam ko. Sabi po kasi ni Leo, posible na hindi niyo alam. Ako pa ba ang hindi makakaalam? Nasa abroad pa lang ako, alam ko na yan. Kaya subukan mo ulit na insultuhin ang pagkatao ng anak ko. Mananagot ka sa akin. Pasensya na po, Nay. Hindi na mauulit. Maghapon na hindi lumabas ng kwarto si Jane at anak niya. Umiiwas naman sa akin si Elise. Alam kong nahihiya siya sa akin. Binigyan ko muna siya ng oras para makapag-isip. Hindi ko naman talaga alam ang tungkol sa pagkatao niya. Sinabi ko lang yung kay Jane para pagtakpan siya. Nang dumating si Leo, nagmano lang siya at saka pumasok na sa loob ng kwarto nila. Dinig naman sa labas ang pagtatalo nila mag-asawa. Bakit kasi kailangan mo pa yung sabihin sa kapatid ko, ha? Napikon na kasi ako sa kanya eh. Akala ko wala pang alam ang nanay niyo kaya balak ko siyang ibuko. Makaganti man lang sana. Imbis na kasi pakisamahan mo sila, bakit ba ikaw pa ang matapang? Masama bang ipagtanggol ko ang sarili ko, ha? Kung ano-anong sinasabi sa akin ni Elise eh. Intindihin mo na lang sana. Alam mo naman na may kasalanan tayo sa kanila eh. Kahit ba nagsinungaling tayo sa kanila, wala na naman silang magagawa eh. Kasal na tayo. Tanggapin na lang nila ako sa pamilya nyo. Dapat kasi, hinuhuli mo ang loob nila, hindi yung inaaway mo pa sila. Bakit ka ba ganyan magsalita sa akin ngayon? Dati naman lagi kang sumasang-ayon sa akin ah. Hindi sa lahat ng oras kakampihan kita. Pamilya ko na ang kinakalaban mo eh. Alam ko may nangyari sa inyo. Tumingin ka sa akin. Ano bang ginagawa mo? Bitiwan mo nga ako. Bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo? Dati naman ako lang ang tinitingnan mo ah. Ay, lalabas muna ako. Kanina pa ako nagugutom. Hindi mo man lang ba kami tatanungin ng anak ko kung kumain na ba kami? Anong oras na? Bakit hindi pa kayo naghahapunan? Hindi naman kasi kami inaalok ng nanay mo eh. Paano kami lalabas? Hindi naman kayo bisita dito eh. Dapat kumikilos na lang kayo. Sumunod na lang kayo sa akin. Nang pumunta si Leo sa kusina, sinundan ko siya. Napansin ko ang parang balisa niyang anyo. Mailap din ang mga mata niya. Palagay ko hindi lang siya pagod sa trabaho. Merong bumabagabag sa kanya. Bilang ina, nararamdaman ko yung kahit matagal ko silang hindi nakasama. Nasabi na siguro sa'yo ng asawa mo. Ako na pong humingi ng tawad sa ginawa niya. Maupo ka na lang dyan. Ipaghahain na kita. Salamat, Nay. Namimiss ko rin po ang pag-aasikaso niyo. Kung may bumabagabag sa'yo, pwede mo naman ako sabihan. Hindi ko po alam kasi kung paano sasabihin eh. Naguguluhan din ako. Subukan mo sabihin sa akin, baka may paliwanag ko kung ano ang gumugulo sa'yo. Nagkita po kami ng dati kong girlfriend kanina. Aksidente lang naman. Hindi ko alam kung anong nangyari pero bigla na lang ako nawalan ng malay. Alam ko nakakatawa eh pero hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Pagising ko nasa klinik na ako.
Hindi kaya sa matinding pagod. Lagi ka na lang kasi nag-o-overtime eh. Hindi po ako pagod. Basta nung makita ko ang dating girlfriend ko, biglang sumakit ang ulo ko at nagdilim ang paningin ko. Kakaiba nga ang nangyari sa'yo. Nagkausap ba kayong dalawa? Opo, sinumbatan nga niya ako eh. Galit na galit siya sa akin dahil pinagtaksilan ko raw siya. Samantalang ang alam ko, siya ang nagtaksil sa akin. Wala naman akong maalala sa mga binibintang niya eh. Ibig sabihin wala ka maalala sa mga nangyari noon? Wala po, Nay. Kapag pinipilit kong alalahanin, sumasakit lang ang ulo ko. Hindi ka ba na-aksidente noon? Hindi, Nay. Di sana merong nagsabi sa inyo. Tapos na naman kayo ng dati mong nobya. Ilaan mo na lang ang oras mo sa asawa mo. Kalimutan mo na ang nangyari noon. Hindi ko rin kayang ipaliwanag ang nangyayari kay Leo. Kahit ako medyo naguguluhan sa kwento niya. Bigla rin sumagi sa akin ang babaeng nakita ko sa simbahan noon. May posibilidad na siya ang dating nobya. Nang mga sumunod na araw, balisa pa rin si Leo. Hindi ko naman siya makausap dahil laging nakadikit sa kanya ang asawa. Kaya si Elise na lang ang kinausap ko. Kung tungkol po sa sinabi ni Ate Jane na Hindi tungkol doon ang pag-uusapan natin. Kung hindi ka pa handa, pwede naman sa ibang araw natin yun pag-usapan eh. tungkol po ba saan? Tungkol sa Kuya Leo mo at sa dati niyang nobya. Bakit ba sila naghiwalay? Nurse po si Ate Kimberly. Okay naman po sila at kasundo namin lahat. Bukod po kasi sa maganda na, mabait pa. Kaya nagtataka kami kung bakit siya ipinagpalit ni Kuya sa asawa niya ngayon eh. Sabi niya na nagtaksil daw yun. Ang sabi naman ni Ate Kimberly, si Kuya ang nagtaksil. Wala daw kasi maalala ang kuya mo sa mga nangyari. Kapag daw pinipilit niyang alalahanin, sumasakit daw ang ulo niya. Na-aksidente ba siya dati? Hindi po, Nay. Ang napansin lang namin sa kanya, bago niya sabihin na wala na sila nung dati niyang nobya, lagi siyang tulala at malayo ang tingin. Ilang araw pagkatapos, pinakilala na niya sa amin si Ate Jane na ang layo kay Ate Kimberly. Ayoko mamintas. Pero kung makikita niyo lang ang dating girlfriend ni Kuya, mukha talagang artista. Baka nga siya ang nakita kong babae sa simbahan noon na umiiyak. Nandun siya para saksihan ng pagpapakasal ng kapatid mo. Naisip ko nga rin na baka nga siya rin yung nakita ninyo. Meron pa nga akong naisip. Naging biruan na namin to ni na Kuya Sean at Ate Ami. Baka po daw ginayuma si Kuya Leo ng asawa. Posible nga yang iniisip mo. Kung basta na lang siya na in love kay Jay nang walang dahilan, maaaring ginamitan siya ng orasyon para mabaling sa kanya ang pag-ibig ng kuya mo. Ano pong gagawin natin, Nay? Kailangan makawala si Kuya sa gayuma ng asawa niya. Magtatanong tayo sa isang manggagamot para malaman ang totoo. Dahil sa hinala namin, lalong bumigat ang dugo ni Elise kay Jane. Kinausap din niya ang dating nobya ni Leo. Napag-alaman nga namin na basta na lang daw naging malamig ang pakikitungo sa kanya ng anak ko. Kahit nga raw ang dalaga naguguluhan sa inasal nito noon. Nagdadalawang isip tuloy ako kung paaalisin ko pa sila sa bahay ko. Hindi ko rin mapagsabihan si Elise na hayaan na lang ang hipag. Tuwing naghaharap kasi sila, lagi na lang sila nagtatalo. Kumusta na kayo ng syota mong babae? Mabuti ayos lang sa kumpanyang pinapasukan mo na may karelasyon kang kapwa mo babae at katrabaho pa. Alam mo, wala kang pakialam sa amin. May pakialam ako kasi kapag hindi mo inayos ang pakikiharap mo sa akin, isusumbong kita sa boss nyo. Tingnan ko lang kung hindi ka masira o mawala ng trabaho. Talaga bang wala ka ng kahihiyan, ha? Nandito ka sa pamamahay namin. Ako ang nagpapalamon sa inyong mag-ina. Ako pa ang pagbabantaan mo. Ang hiling ko lang naman sa'yo, maayos na pakitunguhan mo kaming mag-ina. Mahirap bang gawin yon? Oo, lalo na sa isang tulad mo. Ang layo talaga ng ugali mo kay Ate Kimberly. Yun, maganda na, mabait pa. Hindi pa siya manloloko na tulad mo.
Sana siya na lang talagang pinakasalan ni Kuya Leo at hindi ikaw. Huwag mo nga akong kinukumpara sa babaeng yon. Wala ngang nagawa ang ganda niya. Sa huli, ako pa rin ang pinakasalan ni Leo. Siguro kasi may ginawa kang kababalaghan kaya nabaling sa'yo ang pagmamahal ni Kuya Leo. Sadyang mas mahal lang talaga ako ni Leo kesa sa babaeng yon. Kaya ako ang pinakasalan niya. Itong tandaan mo ha, hindi lahat ng pinakakasalan mahal. Ang iba, nadadaan lang sa gayuma. Ano bang gayuma ang sinasabi mo dyan? Bigla ko lang kasi naisip na baka ginayuma mo lang si Kuya Leo. Hindi naman totoo ang gayuma eh. Para ka namang tao sa unang panahon. Naniniwala pa sa mga ganyan. Malalaman din natin ang totoo. Siya nga pala, pinuntahan ni Inay ang bahay ninyo. Gusto niya kasing makausap ang mga magulang mo Hanggang ngayon kasi, wala pa kaming alam masyado sa pagkatao mo. Sana ako na lang ang tinanong ninyo. Bakit kailangan pang puntahan ni Inay ang mga magulang ko? Naku, hindi ka na namin tatanungin. Baka mamaya kasi, puro kasinungalingan na naman ang sasabihin mo sa amin. Mga wala talaga kayong kwentang tao. Pagbabayaran ninyo to, lalo ka na! Ikaw ang magbabayad ng malaki. Pagsisisihan mo na ipinagsiksikan mo ang sarili mo kay Kuya Leo at dito ka sa bahay namin. Oras na malaman namin ginayuma mo lang ang kapatid ko, ako mismo ang kakaladkad sa inyong mag-ina. Palabas sa bahay na to! Hindi ko ginayuma si Leo. Nagmamahalan lang kami. Marami ako natuklasan sa pagkatao ni Jane na makausap ko ang kanyang mga magulang at kapatid na kapisan pa sa bahay. Galit din pala ang mga kapatid ng manugang ko sa kanya dahil sa ugali nito. Sabi nga ng ate niya sa kanilang magkakapatid, ito daw ang kakaiba ang pag-uugali. Kahit anong buti daw ang gawin dito, hindi marunong magpasalamat. Nagulat pa ako nang sabihin ng isa pang kapatid na malas lang daw ni Leo at ang kapatid nila ang napangasawa. Sa tingin ko naman hindi naman nila sinisiraan ng manugang ko. Sinagot lang nila ang mga tanong ko. Nagkausap na ba kayo ulit ni Ate Kimberly? Oo, pero bakit ganun? Tuwing nag-uusap kami, biglang sumasakit ang ulo ko. Baka nga tama ang hinala namin ni Nanay. Ginayuma ka lang ng asawa mo. Si Ate Kimberly pa rin ang totoong mahal mo. Si Jane na ang mahal ko. Huwag mo sanang guluhin ang isip ko. Gusto nga kitang tulungan Alam ko na hindi mo gustong sitwasyon mo ngayon. Hayaan mo na lang kami ni Jane. Pakisabi rin kay Kimberly na tigilan niya na ako. Huwag siyang basta na lang sumusulpot kung saan. Ayaw mo ba talagang tulungan ang sarili mo, ha? Hindi mo naman totoong mahal yang si Jane Ginayuma ka lang niya, kuya. Tumigil ka na nga sa kakasabi na ginayuma ako ni Jane. Hindi totoong gayuma na yan. Ay, mabuti pa magpahinga ka na lang. Mukhang pagod ka na Alam ko, nagalit ka sa asawa ko dahil sa ginawa niyang pagsisinungaling. Pero kasal na kami. Wala na kayong magagawa kundi tanggapin siya. Dahil abala ako sa paghahanap ng solusyon kung paano matutulungan ang anak kong si Leo, madalas na wala ako sa bahay. Hindi ko alam na lumalala na pala ang hidwaan sa pagitan ni Elise at ng manugang ko. Isang hapon pag-uwi ko nadatnan ko silang nagsasabunutan. Mabilis ko silang nilapitan at pinaghiwalay. Ano ba nangyayari dito? Bakit nag-aaway na naman kayo? Kakalipuhin kong babaeng yan! Napakawalang hiya! Nay, siyang unang sumugod sa akin. Kumakain lang kami ng anak ko. Nakipaghiwalay sa akin si Agnes dahil sa kanya. Tinatakot niya na ikakalat ang mga litrato namin sa trabaho. Gusto niya ako mapahamak. Hindi ka ba talaga nag-iisip, ha, Jane? Si Elise ang gumagastos sa bahay na to. Tapos gusto mo siyang matanggal sa trabaho? Hindi naman po yun ang intensyon ko. Sinungaling! Alam mong bawal ang relasyon namin kaya tinatakot mo si Agnes para iwan ako. Ang sama mo! Alam mong bawal pala, bakit nakikipagrelasyon ka pa? Wala ka ng pakialam! Intindihin mo na lang sana ang buhay ninyo mag-ina. Ikaw rin naman nakikialam sa buhay naming mag-asawa. May pakialam ako dahil nagmamalasakit ako kay Kuya Leo. Ikaw, ano ang motibo mo sa pakikialam, ha? Ang mabuti pa, Jane, mag-impake na kayong mag-ina at umalis na kayo sa bahay na to. Pasusunurin ko na lang sa inyo si Leo.
Pero Nay, wala po kaming ibang mapupuntahan. Nakausap ko na ang mga magulang mo. Sinabi kong ibabalik kita sa kanila. Hindi na namin kaya ang ugali mo. Ang mga magulang mo kaya kanilang pagtiisan. Hindi ko kayang makita na unti-unti mong sinisira ang pamilya namin. Nay, kung ano man pong nagawa ko, patawarin niyo na ako. Ayokong umalis dito. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng inay, ha? Umalis na kayo dito. Maawa naman kayo sa amin ng anak ko. Dapat kasi naging mabuti ka sa amin para pakisamahan ka rin namin ng mabuti. Hihintayin na lang namin si Leo para sabay-sabay kaming umalis. Tigas din talaga ng mukha mo, no? Sa bagay nga, bagay naman sa pagbumukha mo. Elise, tama na. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka umaalis dito. At kahit wala na kayo sa bahay na to, pagbabayarin kita sa ginawa mong pakikialam sa buhay ko. Kahit mga kapatid ko, hindi nakikialam sa akin. Bukod tanging ikaw lang ang nanghimasok sa buhay ko. Habang pinagmamasdan ko si Elise habang galit na nakatunghay sa manugang ko, bigla ko naalala sa kanya si inay. Bihira lang kasing magalit yun pero matindi. Nung gabi na dumating si Leo. Nakikiusap siya sa akin na kung pwede na wag na silang paalisin. Naghahanap naman daw sila ng bahay. Bilang ina, hindi ko na naman natiis na hindi siya pagbigyan. Noon ko lang napagtanto na siya ang pinakamahina ang loob sa 4 kong anak. Hindi ko lang inakala na ang desisyon kong ito ang magtutulak kay Elise na gumawa ng isang bagay na magpapahamak sa manugang ko. Bakit kinakausap ka ng kapatid mo? Hindi ko na nagugustuhan ang ginagawa mo. Mahirap ba para sa iyong pakisamahan ng pamilya ko? Sila naman tong may problema eh. Ikaw ang may problema. Hindi ka marunong makisama. Bakit ba ganyan ka na naman sa akin? Dahil sumusobra ka na. Gulong-gulo na nga ako eh. Puro pa problema dinadatnan ko pag-uwi. May problema ba sa trabaho? Wala akong problema sa trabaho. Naguguluhan lang ako sa mga sinasabi nila sa akin. Sino ba ang tinutukoy mo? Sabihin mo nga, paano ba tayo nagkaroon ng relasyon, ha? Bakit sabi ni Kimberly, inagaw mo lang ako sa kanya? Nakikita kayo ng dati mong girlfriend? Totoo ba lahat ng mga sinasabi nila sa'yo, ha? Bakit tuwing aalalahanin ko nakaraan, kumikirot ang ulo ko? Ang mabuti pa, mahiga ka na lang muna at hihilutin ko ang ulo mo. Ayoko. Mas gusto ko munang mapag-isa. Saan ka pupunta? Gabi na. Hayaan mo na muna ako. Kailangan kong mag-isip. Mula ng gabing yun, hindi na ulit umuwi si Leo. Labis na kami nag-aalala ng mga kapatid niya. Nireport na rin namin ang pagkawala niya sa mga pulis. Araw-araw kami naghahanap sa kanya pero walang makapagsabi kung nasan siya. Pinuntahan na rin namin siya sa trabaho. Pero hindi na rin daw siya pumapasok. Nasa bahay pa rin namin si Jane at ang anak niya. Larawan din sa mukha nito ang pag-aalala. Malaki na nga rin ang nabawas sa timbang nito dahil laging walang ganang kumain. Alam mo ba kung nasa ng bahay ni Kimberly? Bakit mo tinatanong? Malakas kasi ang hinala ko na magkasama sila ni Leo. Malabo yung sinasabi mo. Sa pagkakaalam ko, umuwi na ng probinsya nila si Kimberly. Saan ang probinsya nila? Sa pagkakaalam ko sa Capiz. Hindi ko lang alam kung saan doon. Taga doon pala si Kimberly. Oo, kung gusto mo siyang hanapin doon, bahala ka. Hindi ka namin pipigilan, no? Sigurado kasi ako na magkasama sila eh. Baka naman alam mo, pinagtatakpan mo lang sila. Sa inyo kasing magkakapatid, ikaw lang ang hindi nag-aalala. Akala mo lang yun. Kami ang malapit sa isa't isa ni Kuya Leo. Kung merong mas nag-aalala sa amin, ako yun. Kaya nga umpisa pa lang, gusto ko na siyang ilayo sa kapahamakan eh. Bakit ba ganyan nyo na lang ako, Ayawan? Dahil ba may anak na ako sa pagkadalaga? Hindi yun ang inayawan namin, kundi ang panloloko mo. Akala mo yata, kaya mo kaming paikutin? Patawarin mo na ako, Elise. Kung may nagawa man akong kasalanan sa'yo. Hindi na kita mapapatawad pa.
Sinira mo na ang kapatid ko. Pati kami ni Agnes sinira mo rin. Hindi mo ko kilala kung paano akong magalit. Kung ako sa inyo, bumalik na kayo ng anak mo sa inyo. Hindi kami aalis dito. Hihintayin ko na bumalik si Leo. Alam ko babalikan niya kami dahil mahal na mahal niya ako. Nang mga oras na yun, parang gusto kong lapitan si Jane para aluin. Pero nagpigil ako dahil ayokong sumama ang loob sa akin ng anak ko. Tingin ko sa kanilang dalawa, si Elise na ang nagiging kontrabida. Punong-puno kasi ng ang tingin niya sa manugang ko. Nang mga sumunod na araw, nagpaalam si Elise na dun muna siya sa lumang bahay ng lola niya. Hindi naman ako nag-isip ng ano pa man. Malapit naman talaga siya sa aking ina dahil siya ang nag-alaga sa kanya noon. Naisip ko rin na yun ang makakabuti para hindi sila laging nag-aaway ni Jane. O ano nangyari sa'yo? Bakit namumutla ka? Kagabi pa po masama ang pakiramdam ko eh. Uminom ka na ba ng gamot? Opo, kaya lang hindi po ata hiyang sa akin. Meron akong gamot dito. Baka tumalab to sa'yo. Salamat po. Wala po yata si Elise. Kahapon ko pa siya hindi nakikita. Doon daw muna siya sa dating bahay ng lola niya. May balita na po ba kay Leo? Wala pa nga eh. Hinihintay ko nga si Sean. Nagpasama kasi siya sa kaibigan niyang pulis sa paghahanap kay Leo. May palagay po ako na magkasama si Leo at ang dati niyang girlfriend. Eh bakit mo naman nasabi yan? Nabanggit niya po kasi yun nung gabing bago siya mawala. Baka nga magkasama po sila ngayon. Magtapat ka nga sa akin. Magsabi ka ng totoo kahit ngayon lang. Ginayuma mo ba si Leo para mapaibig sa'yo? Inagaw mo lang ba siya sa kanyang nobya? Patawarin niyo po ako, Nay. Totoo nga kung ganon. Anong uri ng gayuma ang ginawa mo sa anak ko? Sa pamamagitan po ng paglalagay ng laway sa pagkain niya na sinabayan ko ng ritual. Dahil sa ginawa kong yun, nakuha ko ang loob, puso at buong isipan niya. Pero tingin ko, nawawala ng bisa ng gayuma. Hindi ko po alam kung bakit. Alam mong ano man ang kinuha sa maling paraan, may balik na karma. Maaaring panandalian mong nakuha ang puso ng anak ko, pero dumating na ang hangganan. Kaya ko lang naman po nagawa yun dahil mahal ko na siya. Sa unang kita ko pa lang sa kanya. Tandaan mo, hindi ka rin magiging masaya. Dahil nakuha mo sa panggagayuma ang anak ko at may nasaktan kang tao. Sana po makita na natin siya para makahingi ako ng tawad sa kanya. Makikita rin natin siya. Huwag lang tayong mawawala ng pag-asa. Mukhang nagbabago na ang manugang ko. Yun nga lang habang tumatagal nagkakaroon siya ng kakaibang sakit. Patuloy siyang nanghihina. Dinala ko na siya sa ospital at pina-check up pero ayos naman lahat ng lab test na ginawa sa kanya. Kumausap din ako ng espesyalista. Naalala ko kasi ang kaibigan ng amo ko noon hindi agad nakita ang sakit niya. Nang maglaon malala na pala hanggang sa bawian na ng buhay. Pero gaya ng mga naunang resulta, wala naman nakitang sakit sa manugang ko na labis kong pinagtataka. Mabuti naman umuwi ka na ngayon. Hindi ko po kasi kayo matiis na hindi makasama. Alam mo bang may sakit si Jane ngayon? Naaawa nga ako sa anak niya eh. Iyak ng iyak. Ayaw naman umalis sa tabi ng nanay niya. Bakit hindi niyo pa kasi siya pauwiin sa kanila? Eh mas nakakaawa sila doon. Alam mo namang hikaws din sila sa kanila. Eh paano nila maipapagamot si Jane? Eh di tayo ang gagasta sa kanya. Asawa pa rin siya ng Kuya Leo mo. Obligasyon natin siyang ipagamot. Kung ano man ang nangyayari sa kanya, karma na sa kanya yun. Patawarin mo na siya. Nagsisisi na naman siya sa ginawa niya eh.
Inamin na rin niya na ginayuma nga niya ang kuya mo. Inamin niya sa inyo? Oo, ginawa lang daw niya yun dahil sa pagmamahal sa kapatid mo. Marunong din pala siyang umamin sa ginawa niya. Lahat ng tao may karapatang magsisi. At sana din matuto kang magpatawad. Gising po ba si Ate Jane? Oo, puntahan mo siya. Lagi ka nga niyan tinatanong eh. Siguro gustong humingi ng tawad sa'yo. Sinamahan ko pa si Ellie sa kwarto ng mag-ina. Pagpasok namin nakita ko ang gulat sa mukha ng anak ko dahil sa kalagayan ni Jane. Namamanas kasi ang buong katawan nito at napuno ng sugat ang balat. Hindi na rin ito makalakad dahil sa pamamaga ng mga tuhod. Niyaya ko muna ang dalagitan na lumabas para makakain din ito. Kanina pa kasi ayaw kumain. Mabuti umuwi ka na. Ikaw na lang ang hinihintay ko bago ako umuwi sa amin. Bakit ka naman uuwi na sa inyo? Hindi mo na ba hihintayin si kuya? Baka magkasama na kasi sila ni Kimberly. Magpaparaya na ako. Sila naman talaga ang tunay na nagmamahalan eh. Tama ka. Magkasama nga sila ngayon. Ang sabi kasi ng manggagamot, kailangang makalayo si kuya. Yung tawid dagat para tuluyang magamot. Sana makawala na siya sa ginawa ko. Hindi ka ba nagagalit? Hindi. Wala nang puwang sa puso ko ang galit. Gusto ko lang na gumaling para sa anak ko. Dumito ka muna sa bahay namin hanggang sa gumaling ka. Akala ko ba ayaw mo na sa akin dito? Sa kalagayan mo, mas maaalagaan ka dito. Patawarin mo ako ha. Hindi pala sa lahat ng oras gagana ang pagiging maldita ko. Mas matindi ka pa sa akin eh. Pero tama lang ang mga ginawa mo sa akin. Wala na ako sa lugar eh. Patawarin mo rin sana ako sa mga nagawa ko sa'yo ha. Sa mga nasabi ko. Nadala lang talaga ako ng galit ko eh. Kasalanan ko lahat. Walang dapat sisihin kundi ako. Sana maging maayos na kayo ni Agnes. Bati na kami. Lilipat na lang siya ng ibang kumpanya para tuloy pa rin ang relasyon namin. Handa siyang magsakripisyo para sa akin. Napakaswerte mo sa kanya. Nalulungkot lang ako dahil kahit magkasama na sina Leo at Kimberly, mananatiling kasal pa rin ang kuya mo sa akin. Kung pwede ko lang sanang ibalik ang nakaraan. Hindi naman sa lahat ng oras mahalaga ang kasal. Sana patawarin mo rin si Kuya Leo sa pag-iwan niya sa'yo. Tanggap ko naman na. Matagal ko na rin siyang napatawad, hindi pa man niya ako iniiwan. Alam ko rin kasi na darating ang araw na to. Mukhang pagod ka na. Magpahinga ka na muna. Kami na lang ang bahala sa anak mong si Ashley. Salamat ha. Sa kabila ng ginawa ko sa pamilya niyo, kabutihan pa rin at pag-aalaga ang iginaganti ninyo. At sana kapag gumaling ka na, makita mo rin sa puso mo ang kabutihan. Mas masarap kasi sa pakiramdam ang maging mabait sa kapwa. Inayos pa ni Elise ang kumot ng hipag niya. Nang lumabas siya sa kwarto, nagpapahid pa siya ng luha. Iniwan ko muna sandali ang dalagitan na kumakain. Iginiya ko siya sa may labas ng bahay para makasagap ng sariwang hangin. Alam kong naaawa din siya kay Jane. Kahit ako, mabilis na naglaho ang galit na nararamdaman ko sa kanya dahil sa mga masasama niyang ginawa sa amin. Wala na akong pakialam kung maubos man ang ipon ko. Basta dadaling ko siya sa magaling na doktor para malaman ang tunay niyang sakit. Nay, hindi po doktor ang magpapagaling kay Ate Jane. Anong ibig mo sabihin? Dahil po sa kulam, kaya nagkasakit siya. Ha? Paano mo nalaman yan? Dahil ako po ang nasa likod ng nangyayari sa kanya. Diyos mio, Elise, paano ka natuto ng karunungang itim? Hindi kaya sa'yo'y pinamana ni Inay ang kaalaman niya? Opo, nung nasa high school ako, aksidente ko siyang nakita na nagsasagawa ng orasyon. Mula po dun, nagkaroon na ako ng matinding obsesyon na matutunan ang ginagawa niya. Hindi ko nga tinanggap nang sabihin niya na sa akin ipapamana ang kaalaman niya eh. Tapos ikaw naman ang sumalo. Masama ang gawain na yon, anak.
Galing kasi yun sa Diablo at hindi biyaya galing sa may kapal. Alam ko po, Nay. Patawarin niyo ko. Nabulag ako ng matinding galit ko eh. Akala ko gagaan ang pakiramdam ko kapag nakaganti ako kay Ate Jane. Kaso hindi. Kinakain na ako ng matinding konsensya ngayon. May pagkakataon ka pang bawiin ng sumpa sa kanya. Gawin mo habang hindi pa huli ang lahat. Magbalik loob ka sa Panginoon at talikuran na ang gawain na yan. Opo, Nay. Babalik po ako sa bahay ni Lola at sisirain kong altar na ginawa ko. Magdamag kong binantayan ng manugang ko dahil sumisigaw na siya sa matinding sakit. Para daw dinudurog ang buto niya. Nasa tabi lang niya ako at hawak ang kanyang kamay. Panay din ang dasal ko na malalampasan din niya ang nangyayari sa kanya. Dinala ko na rin muna sa bahay ni Ami ang anak niya para hindi makita ang kanyang paghihirap. Bago lumiwanag, unti-unting nawawala ang mga sugat niya. Bumabalik na rin sa dati ang kanyang kulay. Salamat po, Panginoon. Natapos na rin ang paghihirap ni Jane. Ilang buwan pang tumira sa amin si Jane at ang anak niya. Tinulungan din siya ni Elise na makahanap ng trabaho. Sa ngayon, nakabukod na ang mag-ina, tahimik na namumuhay. Si Leo naman hindi pa nagpapakitang muli. Pero madalas siyang tumawag sa amin. Nagkausap na rin sila ni Jane sa cellphone at nagkapatawaran na. Walang imposible sa pagpapatawad basta buong pusong pagsisisihan ng mga nagawang kasalanan. Lagi may liwanag pagkatapos ng mahabang gabi. Gaya ng pangyayari sa buhay namin ng mga anak ko, na mas nanaig pa rin ang kabutihan at kapayapaan. Sa kabila ng masamang idinulot ng ginawa ni Jane, mas pinili namin na magpatawad at tulungan siya makapagsimula. Maraming salamat, Miss Gwen, sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na mabasa at marinig ng mga taga-subaybay ninyo ang kwento ng karanasan ng buhay ko. Wakas. Sa ibang bansa na pala tumanda ang nanay mo. Oo, nasa high school kami na